For sample problem number 1. For sample problem number 1, guys, technically, sabi, determine the moment of inertia along the centroidal x-axis of the given cross-section. So, ibig sabihin, guys, hinahanap lang sa atin dito is yung along the centroidal x-axis. So, pag sinabi along the centroidal x-axis, ibig sabihin, kailangan muna natin di bang ilocate kung nasaan ba yung centroid niya. So, technically, baka ito yung centroid niya. Ano yung centroid niya? Diba? So, ibig sabihin, guys, ayan yung, diyan natin ipapakat yung makasolve natin yan. So, tanggalin ko muna yan. So, ibig sabihin, kunin muna natin centroid. Para na nga natin kukunin centroid, technically, we have to include or indicate the shape. So, meron tayong tatlo dyan. Ito, hatiin ko siguro to. Kung hatiin ko to, ilan na yung distance na to? Ilan yan? So, if this is 20, yung thickness, ilan na lang to ngayon? So, this is 120. If this is the same lang to, this is also 120. Tama? And then, siguro, ito, buo na to, bubuuin ko to. If this is 140 sa gitna, tapos dalawang 40 kabilaan, I think, this is 180 naman. Okay? So, ibig sabihin, ito ngayon yung mahahati natin. So, this is shape 1. Tama? And then, we have shape 2. And then, we have shape 3 na lang yun para ito yung shape 2 natin. So, ibig sabihin, magkasunod yung ano. Okay? So, we have shape 1, 2, and 3. So, sige na nga. Ito na nga 1. 1. This is 2. This is 3. Okay? So, for shape 1, we have 1. We have 2. And then, we have 3. Okay? For area, ilan ngayon yung area ni 1? Diba? We have 120 times 20. Diba? 120 times 20 is equal to 2,400. Ilan area ni 2? So, we have 180 times 20. So, that's 3,600. Next. So, for area 3, same lang sila ni area 1. We have 120 times 20. That's also 4. Now, for xi, distance from the, sige, maglagay tayo ng reference axis natin. So, ang reference axis natin is technically, eto, wala tayong reference axis. So, dyan na lang natin ilocate muna. Okay? So, ibig sabihin, that's your reference x and y axis. Ngayon, ilan yung distance ni xi? Di ba si xi is the distance from the y axis. So, kung ganun pala, ibig sabihin, ilan yun? So, we have, mula dito, ito yung ilocate natin yung mga individual centroid. Diba? Ayan yung individual centroid. Andito sa gitna yung isa. And then, ito sa gitna yung isa. So, ano ngayon yung distance nito? Ano yung distance ngayon yan? So, that's 20 over 2. So, this is 10. Diba? Next, for shape 2 naman. Si shape 2 is basically kung dito ka manggagaling, kalahati ka ng 180. Diba? So, that's 180 over 2. So, this is 180 over 2. So, this is equal to 90. Next is para naman sa pangalawa, pag dito ka nang galing, kailangan makarating dito sa kalahati na to. So, that's 180 minus kalahati ng 20. Tama ba? 180 minus 20 over 2. This is equal to 170. Okay? So, technically, ayun na. So, next is, next is we have AXI. So, in this case, guys, 2,400 times 10 is 24,000. 3,600 times 90 is equal to 324,000. Okay? And then, for 2,400 times 170, paki-double check na lang to, no? Kasi hindi naman na yung centroid yung R natin. So, tama ba? 408. And then, 1, 2, 3. Okay? So, total natin area na nga. So, we have 24 plus 3, 6, plus 2, 4. Okay, so we have 8, 4. And ito, total natin to. This is 2,400, 24,000, sorry. We have 24,000 plus 324,000 plus 408,000. This is equal to 756,000. So, this is 756,000.
Okay, sige, kunin na rin natin yung para yung yi para tuloy-tuloy na tayo. So yi, si yi natin is magmumula tayo sa x-axis, that's paakyat, di ba? So positive. So unahin natin si y1, di ba mula dito aakyat ka papunta dito. So that's 20 plus kalahati ng 120, tama ba? 20 plus 120 over 2, malolocate mo yan na, tama ba? 20 plus, tama, 20 plus 120 over 2 plus 60, we have 80. Ito naman si hanggang dyan lang sa kalahati yan, di sa kalahati ng 20, that's 10. And then, mula dito naman, ilolocate mo punta doon, di ba? Same lang sila nung una, parehas lang naman sila. So, this is 20 plus 120 over 2 is equal to 80. And again, kukumpitin natin ngayon yung kanyang AYI. So, pag kinumpit natin AYI niyan, so AYI, so technically guys, i-multiply mo lang. So, 10 times 80, 10 times 2,400, area times 80 pala. So, 24 times 80 is equal to 192,000. How about 3,600 times 10 is 36,000. And we have 2,400 times 80, we have again 192,000. So, ano mo lang to? So, we have 192 times 10 raised to 3 plus 36 times 10 raised to 3 plus another 192 times 10 raised to 3. Pag kinatal mo yan, we have 420,000. Okay? So, para makuha mo si x bar, this is simply equal to 756, 1, 2, 3. And then, we have 8, 4. Pagka naman yung y bar mo is equal to 420,000 over 8, 4. So, this is equal to 90, if I'm not mistaken. And this is equal to 50. So, yan yung centroid mo. 50 and 90. Now, ilocate natin ngayon yan. So, ibig sabihin, yung x bar mo is distance from the y-axis, therefore, 90. So, ibig sabihin, nasa kalahati siya. Ito ngayon yung magiging centroidal axis naman natin ngayon. Lagyan ko sa orange, So, yun yung centroidal axis natin. Pagdating naman kay y bar natin is the distance from the y-axis, 50. So, 20, tama lang yung nakalagay. So, ito siguro talaga yun, yung naka-indicate na yan. Ibig sabihin, ang centroid natin is located dito. Now, ang sabi sa atin is i-determine daw natin yung moment of inertia along the centroidal x-axis. Diba, magkakaroon to ng ng IX, tama? Magkakaroon to ng IX, magkakaroon din to ng IX. Ang sabi sa atin dyan guys is determine the moment of inertia along the centroidal x-axis of the cross-section. Meaning, ipapakat natin yung yung centroidal moment of inertia niyan doon sa may centroidal x-axis natin. So, ibig sabihin, umuso pa yun. Sabihin, dadali natin dyan yan. Ito din is dadali natin papunta doon. Okay, by the way guys, yung D na to, ito yung tinatawag natin as ating y bar. Kaya kung mapapansin nyo kanina, yung formula natin is pagka IX, yung hinahanap natin, this is simply equal to IXO plus area y bar minus yn square. Okay, so ibig sabihin, isa-isahin natin ngayon. Ang total naman natin, okay, na IX is simply equal to IX1 plus IX2 IX2 plus IX3. So, ibig sabihin, pagka-plus-plusin mo ngayon, yan. Ngayon naman, for IX1, isa-isay natin. Ano ngayon yung IX1 natin? Yung IXO. Guys, di ba alam nyo that yung shape 1 natin, etong part na to, is a rectangle, di ba? At para makuha natin IX niyan, based on the formula, di ba yan yung BH cube over 12. So, BH cube or base times height cube over 12. So, pag IX yung kukunin natin. So, technically, pag sinolve natin yon for IX1, okay?
we have BH cube over 12. So, ang base natin doon is 20, tama ba? Ito, 20 to. And then yung height natin is 120. So, we have 20. Ang height na 120 cube over 12. Tapos, tingnan nyo na lang, kaya maganda yung naka-table, plus area tayo, di ba? Ito yun, no? So, ito, nakuha na natin individual centroid na formula. Punta tayo ng area ngayon. Ang area natin, guys, for shape number 1 is 2,400. So, ibig sabihin, we have 2,400. Ngayon, ano yung y-bar? Ang y-bar natin is 50, di ba? 50. Minus, ano ngayon yung y natin ng una? Di ba ito yung 80? So, technically, this is 80 square. Okay? So, sir, paano po ba nangyari ito? Di ba guys, this is the distance. Ibig sabihin yun yung distance neto. So, tingnan nyo By the way, square yan. Wala. So, di ba, ito yung portion na to. Di ba, ito yun. Ito yun. Ayan yun. Ayan yun Ito yung distance na kinukuha natin Yan yung y bar minus y. And sir, paano nangyari yun? Kung titingnan mo, di ba ang y bar natin is hanggang dito? Tama? Ito yung y bar natin. Tapos yung yi natin na yan, di ba itong yi natin yan, di ba yun yung kinumpute natin mula sa pinaka-reference natin? Kaya tingnan mo, yung y natin na yan is 20, meaning 20 plus kalahati ng 120 na locate natin, di ba, na 80 yan. Sir, di ba dapat 80 minus y bar? Okay lang yun, guys. Na y bar minus 80 para hindi na kayo magbabali-baligtad. Okay, bakit? Kasi naka-square naman yan. Okay? Kung titingnan nyo, sir, di ba dapat 80 minus 50 yan? Kasi, ibig sabihin, kung kukunin natin, sir, yung distance na to, itong distance d na to, at ito ay 80, at ito ay yung y bar natin na 50, di ba, yung d natin dapat is 80 minus 50. Tama? So, dapat po pala, sir, yn minus y bar. Guys, okay lang yun. Bakit? Kasi naka-square naman. Kahit pagpalitin nyo yan, okay. Sige 50 minus 80 square. Ilan? 50 minus 80 square. Okay, quantity 50 minus 80 square. Ilan yun? So, 900. Sa pagpalagay mo na 80 minus 50 square naman. So, 900 pa rin. So, technically, mas okay na nakafocus na lang kayo sa ganitong formula para hindi na kayo malilito. So, y bar natin is 50. Yung yn natin or the distance ng individual centroid ng area 1 natin is 80 from the reference x-axis. So, ibig sabihin, this is equal to mahaba-haba ito So, we have 20 h cubed over 12 plus 2,450 minus 80 square. So, this is 504, apat na 0, 4. Okay? For ix2 naman, di ba simply bh cube over, kasi ix kinuha mo pero magkaiba na. Ito ngayon yung area na kino-consider natin. Tama? Area na yun. Ngayon, ano yung base niya? 180 yung base niya. Ang height niya ngayon is 20 lang. So, ibig sabihin, we have base na 180, 20 cube over 12. Ano yung area 2 natin? Ang area 2 natin is eto. We have 3,600. Ngayon, ilan yung y bar natin? We have 50. Ilan yung y natin doon? So, we have 10. Okay? 10 square. This is equal to 588. Tama ba? So, we have 180 20 cube over 12 plus 3,650 minus 10 square. So, 588 apat na 0. And then, for the ix3, di ba same lang sila guys nung first natin? Di ba itong area na to is same lang sa area 1. Opo. And narinig ko iba yung nag-o-opo. So, ibig sabihin, same lang sila. Gagayahin mo lang yung ix1. So, we have 120 cube over 12 plus 2,450 minus 80 squared is equal to 504, 1, 2, 3, 4. And then, para makuha mo yung total ix nila, okay, this is equal to 504, 1, 2, 3, 4 plus 588
88 1, 2, 3, 4 plus 504. So this is equal to 1596. O sa scientific notation na lang natin, this is 159.6 times 10 raised to 5 mm raised to 4. Ang unit natin guys for this case ay mm raised to 4. So that's for sample problem number 1 natin.